Mike Defensor, tinibag agad si Matibag, yung kupal na Matibag. Yung asawa niyang may kasong corruption din sa flood control. Tinawag na bobo at tanga. Bobo naman talaga, tanga pa yung Matibag na yan. Sabi ni Mike Defensor, panoorin natin. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may... Tangang Matibag, sabi ni Defensor, tanga, GA na Matibag. Pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI, talagang ginagamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dat po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating ang nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon. Matibag may cabinet tapos may senator pa. Bakit hindi mo isamang kasuhan? Kupal ka, matibag ka. Bobo ka talaga at tanga. Yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi... Yung asawa pala matibag ha? Meron din pala flood control na ha? Kurakot din pala. Kupal ka talaga, tigas talaga ng mukha mo, kupal kang hayop ka. Kaya pala panay kaso sa mga nagsasalita tungkol kay bangag mong amo ha? Pinapatahimik mo yung mga ex-marine, hayop ka tungkol sa blood control, ina mo talaga, kupal ka talagang matibag ka. Sabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto.
Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, sorry, eh wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, eh katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat Matibag 1.5 trillion na kinurakot, hayop ka, kupal ka, tigas talaga ng mukha mo. Para kang bulag, ina mo talaga. Imbis na imbestigahan mo yung mga congressman, hayop kang kupal ka, ina mo. walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Matibag, bobo ka oh, at tanga pa. Ha? Matibag, bobo at tanga, sabi ni Defensor. Kupal ka talaga, ina mo. Bobo ka talaga, tanga pa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Tanga, tanga na, bobo pa. Tanga na, bobo pa, Matibag. Tanga ka oh, bobo pa. Ina mo talaga, ha, Matibag. Matibag, sir. Tanga ka daw, oh. Ha? Bobo ka daw. Payag ka niyan, ha? Abogado ka, bobo ka. Tanga ka pa. Ang sakit, aray mo. Nakuha nyo na, mga kababayan. Ano? Nakuha nyo na. Bakit sinasampahan ng kaso ang mga maiingay sa flood control? Ayon po mismo kay Mike Defensor, mga kababayan, ang asawa ni Matibag ay sangkot din daw po, mga kababayan, sa kickback sa flood control. Hindi niya kayang imbestigahan, natatakot siguro itong si Matibag na magtuloy-tuloy ang pag-iingay ni Defensor at paiimbestigahan itong tungkol sa flood control scam na ito, baka madawit ang asawa ni Matibag. Maaaring isa yan, ha? Sa dahilan, mga kababayan. Kaya pinatatahimik lahat ng mga nag-iingay, nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa maanumalyang flood control project. Kasi madadamay po ang asawa di umano ni Matibag, mga kababayan. Sangkot dawit. Ano kailangan gawin ni Matibag? Patahimikin lahat ng mga maiingay sa flood control issue, mga kababayan. Lalo na itong mga nag-iingay na ito sa flood control, mga Duterte alay, mas lalong manggigigil ho sila. Aha, kaya maaaring yan ang dahilan. Kung ano-anong kaso na lamang po ang isinasampa nila sa mga nag-iingay, nagbubunyag sa flood control scam na yan, mga kababayan. Katulad nito, human trafficking. Kung daw nagkakamali, mga kababayan, ha?
Yang KTV bar na yan, nagrenta lang ho yan sa building ni Defensor. Tapos human trafficking na. Paano nangyari yun? Halimbawa ako, Paano nangyari? Bobo nga eh. Diba? Bobo na, tanga pa. Si Matibag, sabi ni Mike Defensor. Diba? Bobo eh. Oh. Pambansang loyal. Pambansang loyal. Salamat ha. Thank you. Mirap tayo ng video. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Matibag, bobo ka raw oh, at tanga. Sabi ni Mike Defensor. Parang totoo eh, no? Talagang bobo, tanga pa.